Go. So, may subject tayong philosophy. Sa philosophy namin yun na pag-debatean. Online lang naman siya, kaya sobrang tapang ng mga taong sagutin ka. Parang ilalagay mo doon yung view mo between creationism and yung Big Bang Theory nga na sinasabi. Parang, tapos, lalagay mo yung position mo doon, tapos magko-comment yung mga classmate mo kung agree ba sila. Pag agree sila, dadagdagan nila yung statements mo. Pero kapag hindi, lalagay din nila doon yung opinion nila. Tapos may classmate ako doon na nilalaban niya talaga na ano siya, parang naniwala siya sa evolution, sa Big Bang Theory, kasi it doesn't make sense daw. Yung pinaka-wording niya. Tapos ako naman, parang nilagay ko na yung position ko, hindi ko na ipaglalaban kasi nandun na nilagay ko na lahat ng yung stand ko between creationism tsaka yung sa Big Bang Theory. So hinayaan ko na kasi sa parang ang inaaral natin dito, hindi naman tayo nakikipag-debate eh. Kasi ayaw ko talaga makipag-debate pero ginawa ko lang siya just to comply sa school. So nilagay ko yung position ko doon, yung stand ko, yung facts, and at the same time, yung mga Bible verses na nilagay ko. Siyempre, maririnig mo doon na religious ka naman, Bible. Pag nilatagan mo kami ng Bible, ano ba yan? Parang tapos na. Parang gano'n, minamok ka nila. So, ako naman, parang wala lang sa akin yun. Tapos may classmate ako doon na naniniwala din sa creationism. Inano niya yung kaklase namin naniniwala sa evolution. Sabi, bakit? Diyos mo ba yung unggoy? Sabi mo ba sa akin na galing ka sa unggoy? Unggoy ka ba? Unggoy ka ba? Picture nga. Ginaganan niya. Kasi nga ano siya, online lang siya. Parang online bartagulan naging ganun yung debate. Pero kasi, yung mga points ng mga classmate ko doon na pro doon sa creationism at saka yung mga hindi, mas nagkaroon ako ng view kasi kapag sa soul winning, may sinabi na, ay, atheist ako eh. O kaya sabihin nila na, ay, naniniwala kasi ako sa Big Bang Theory or evolution of man. Mas doon ko nalalabas yung mga intakes o yung mga thoughts na nakuha ko from that debate. Hindi ko siya ginamit as parang negative sa akin. Ginamit ko siya as a learning ground para magamit ko din sa soul winning. Tapos, after nun, makikita mo talaga na nagko-cohere yung Bible sa science kasi kasi yung mga sinasabi na ng mga evolution of man, mga Big Bang Theory, parang ang hirap niyang paniwalaan, ang hirap niyang i-grasp. Bakit ito yung pinaniniwalaan ng tao? Imbes na mas maniwala ka na may Diyos na gumawa ng lahat, mas matalino. Kasi kapag sinabi mo na naniniwala ka sa iyo nga, chaotic na bagay, sa isang malaking chaos, magulo, tapos magkakaroon ng order, eh yun nga yung mga stars, yung axis ng mga pag-ikot ng planets, hindi nga sila nagkakabangga-bangga eh. So bakit mo paniniwalaan yung something na chaotic to order? Eh mas madali paniwalaan na may Diyos na gumawa ng lahat, mas matalino siya. Siya nag-isip nun, may gano'n siyang kakayahang thought na processing na mas above sa men. Di, mas magtiwala ka na lang doon kasi nga, yun nga, na-realize ko din na di mo kailangan malaman lahat kasi nga yung secret things belongs to God. Tsaka naisip ko, pag nasa langit ka, may matatanong ka pa sa Diyos. Yun, parang mas magkakaroon ka pa ng curiosity, mas magsastrive ka na mas kilalanin pa siya pagdating pala sa langit. Amen. Amen. Ay sabihin ko